Hey, what's up mga kabulkit? Ikaw ba ay nag-iisip ng magnegosyo? Dahil nakakaumay na at sobrang nakakapagod na ang maging empleyado. Pero diyan sa isipan mo, laging may kontra. At isa na doon ang paano kung malugi ang negosyong itatayo ko. Kaya tapusin mo ang bidyong ito dahil meron akong tatlong dahilan kung bakit mas magandang magnegosyo kesa maging empleyado. Pero kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala ang inyong kapwa kabulkit, Jeremy Milano Enciso. At tulad nyo rin, matagal din po akong naging empleyado. Pero ngayon, 9 na taon na po akong nagmamay-ari ng isang negosyong vulcanizing shop. Pero bago ko simulan, ang tatlong dahilan kung bakit mas magandang magnegosyo kaysa maging empleyado, abay, kwentuhan ko muna kayo. Mga kabulkit, matagal din po akong naging empleyado. Namasukan ako bilang tireman, namasukan ako bilang taga-prito ng manok, namasukan ako sa isang video rental company. O parang yon. Nakalimutan ko na kasi yung saktong pangalan niya. Pero tungkol yun sa mga shooting, taping, artista, yan. Taong 2007, namasukan po ako dyan. Halos mag-isang taon din ako dyan. Kaso, hindi ko kinaya yung klase ng trabaho. At taong 2009, nagdesisyon ako na magbukas ng isang vulcanizing shop. Maliit lang ito at halos umabot din ng magtatatlong taon. Kaso, yun nga, nalugi lang din. Kaya muli ako nakipagsapalaran dyan sa Laguna bilang factory worker naman. At nakatatlong kumpanya ako dyan mga kabulkit. Pagawaan ng alak, pagawaan ng gamot, at pagawaan ng stator. Pero, sa tatlong kumpanyang yan, hindi man lang ako nakatikim na maging proby o maregular. At nung matanggal nga ako dyan sa huling kumpanyang napasukan ko, doon muli ako nagdesisyon na uuwi na lang ng Bicol. At sa pag-iisip-isip ko, ayun, muling nabuhay yung aking matagal ng skill, itong pag-vulcanize. At 2015, September, nagbukas uli ako ng aking vulcanizing business. At lahat doon, mano-mano, wala akong magandang machine. As in, talagang pahirapan. At tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina lang, ngayon ay 9 na taon na akong may vulcanizing business. Kaya, sisimulan ko na kung bakit iniwan ko ang pagiging empleyado at tinahak ko na. Sineryoso ko na kasi wala na ako ibang mapupuntahan pa kundi pagnenegosyo. At etong tatlong dahilan kung bakit mas pinili ko talaga na magnegosyo kesa maging empleyado. At ang number 1 na dahilan ay sarili ko ang oras ko. Ngayong may negosyo na ako, nasa akin ang desisyon kung anong oras ako magbubukas, anong oras ako uuwi, anong araw ako magdi-day off. Ganon. Walang ibang magdidikta ng oras ko, kundi ako lang. Kaya, iniwanan ko naman ang pagiging empleyado dahil nakakaumay na mga kabulkit. Gising ka ng alas 4, pasok ka ng alas 6, out ka ng alas 6, walang kasiguruhan kung anong oras ka makakauwi sa boarding house dahil sa traffic. At kung minsan pa, mag-OT. OT ng 2 hours o another 4 hours. Depende yung kung pa-OThin ka ng bisor mo o ng line leader mo. At nakakaumay yun. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit iniwan ko ang pagiging buhay empleyado. At ang pangalawang dahilan kung bakit
mas pinili kong magnegosyo kaysa maging empleyado ay, syempre, tiningnan ko talaga yung kita. Kasi sa buhay empleyado, kinsenas katapusan, may sasahurin ka na. Ang problema, fix na yon. Kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, hanggang dun lang ang kikitain mo. Yun lang ang itinakda na sasahurin mo. Samantala, pag meron kang negosyo, nasa iyo na lang ang diskarte kung paano mapapalaki ang kikitain mo. Walang limitasyon ang kikitain mo pagdating sa pagnenegosyo. Yun ang practical na dahilan ko kung bakit ayaw kong habang buhay maging empleyado. Kung ikukumpara ko yung mga naging trabaho ko noon sa negosyo ko ngayon, malayong malayo. Kasi nung namamasukan ako sa Laguna, ang minimum noon 315. Kung hindi, nung namamasukan ako bilang tireman, kaya ko nang kunin yon sa talyer. Hindi pa ako malayo sa pamilya ko. Yun ang bentahe bakit mas magandang magnegosyo kesa maging empleyado. At ang pangatlong dahilan kung bakit mas magandang magnegosyo kesa maging empleyado ay, syempre, kapag may negosyo ka, ikaw ang magdidesisyon kung ito ay palalakihin mo o pagyayamanin mo. Basta't gagalingan mo, walang imposible na hindi mo mapalaki ang negosyo mo. Samantala, sa pagiging empleyado, kahit sobrang sipag mo, kumpanya ng boss mo ang lalago. Practical na tip to mga kabulkit ha. Kaya kung magpapakahirap ka lang din naman sa pagiging empleyado, ilagay mo na sa pagnenegosyo. Kasi sarili mong negosyo yun. At sigurado ako na may magandang mapupuntahan yun. Sa pagiging empleyado, tumagal ka dyan ng 30 years. Empleyado ka pa rin. Pero sa negosyo, tumagal ka dyan ng 30 years, nasa iyo na lang yan kung mananatili ka pa rin dyan sa maliit. Siyempre, kaya ka nagnegosyo, sisikapin mo na ito ay mapalago, mapalaki, mapaasenso, at walang ibang makikinabang nun kundi ikaw at ang pamilya mo at ang susunod na lahi ng henerasyon mo. Yun ang para sa akin kung bakit ako nagnegosyo at iniwanan ko ang pagiging empleyado. Hindi po masama, hindi ko po sinasabing masama ang pagiging empleyado. Practical lang po ako. Kahit isipin nyo ng mababaw malalim na pag-isip, mas pabor na pabor pa rin kung ikaw ay magnenegosyo. Marami pang kadahilanan mga kabulkit, pero itong tatlo lang na to, sapat na para mag-isip ka na at ituloy mo na yung pinaplano mong pagnenegosyo. Kaya sana itong bidyong to makatulong sa'yo. Kasi naniniwala ako na mas malayo, mas malaki ang maaabot mo kung negosyo ang landas na tatahakin mo. Hindi ko sinasabing mayaman na ako mga kabulkit ha. Pero tinatrabaho ko yun paunti-unti. Kasi ang pagnenegosyo, hindi naman nagnegosyo ko ngayon, sa sunod na araw mayaman ka na. Wala pong ganon. Ito po ay matagal na proseso. Wala pong shortcut sa pagnenegosyo. Kahit tanungin nyo kung sino mga bilyonaryo nandyan, wala pong shortcut dito. Matagal na proseso at talagang pag-aaralan mo ng todo. Pero nasabi kong sa katayuan ko ngayon, hindi ako mayaman, pero nagtagumpay na ako. Simula pa lang nung iwan ko ang pagiging empleyado at nag-execute na ako, dun pa lang sa pag-execute, tagumpay na ako. Para sa akin, mas magandang piliin nyo po ang pagnenegosyo. At muli, mga kabulkit, ako ay mag-iiwan ng kung ayaw mong mahirapan,
madumihan, mainitan at pagpawisan, hindi para sa iyo ang negosyong to. Okay mga kabagit, thank you!